case, start tayo dun sa student grade. Nakalagay dito yung input student's name, quiz score, midterm score, final score, calculating the final grade, and then ilalagay kung pass or failed. Start natin dito. Ito yung naka-default, 'di ba? Kung ano yung tinuro ni Sir Kyle, tama ba? Basta si Sir kahapon. Gawa lang kayo ng sarili niyong project and then empty file. And then ito tayo dito sa main. Alam niyo naman tong iStream using namespace std and then tong int main. First, dito tayo sa input the student's name. Cout, enter, student, oh my god. Ayan. Siyempre, yung basic, kapag yan is na-run natin, yan natin return 0. Pagka ni-run natin, ay, wala palang semicolon. Ayan. Cout, and then tong sentence natin, nakalagay student's name, nakalagay dito student's name. I-run natin ngayon. Nakalagay student's name, enter student's name. And then para makuha yung output is input pala ng name ng student, lagay ng sin, tapos syempre saan niya lalagay yung name. So gagawa tayo ng variable. So yung variable gawin na lang natin name underscore student. Nilagyan ng underscore kasi kapag ganyan, hindi yan gagana. So, underscore dapat. Tapos, bago ka maglagay ng ganito, you have to declare the variable. How to declare a variable? Ganyan. Dapat string. Kasi string is for text. Tapos, lagay natin yung student dash, underscore pala, underscore, student, semicolon. Tapos, lagyan natin semicolon. Ganyan. Ito yung variable. Ito siya ilalagay. Kapag ni-run natin, manghihingi na siya ng name dito. So, type mo. Diba? Kinuha niya na yung name. And then, para lumabas yung name mo doon na permanently, ganito. Cout mo, ayan. Ilalagay mo ulit itong variable na to. Ayun. Ganun siya kapag kailangan ilabas yung variable ulit. Like, yung computer mismo maglalabas. Pero in this case, hindi natin siya lalabas. Nakastay lang siyang nakaganon. Next naman is yung input mo naman yung quiz score, midterm score, tsaka final score. Same thing ang gagawin dito sa dito naman. Gagawin mo dito is ito, papalitan mo lang sila ng ito. Quiz score, midterm score, tsaka final score. So,
quiz. Same thing na gagawin dito is magde-declare ulit ng variable. So, de-declare tayo ng variable. Quiz score, lagay na lang natin quiz as the variable. Kapag maglalagay kayo ng ganyan, gawa tayo ulit ng bago kasi the quiz score is a number, a whole integer. So, imbes na string, ang gagamitin natin is int. And quiz as the variable. So, kapag i-run natin ulit, ayun, lalabas na yung enter quiz score. No, so, ngayon, nasagot ako 25. Ayun, in-store niya na yung 25. Okay, let's do the same thing with the other scores. Don't forget the semicolon. Sim, lagay natin midterm para madali natin matandaan. And then, lagay natin, comma, midterm. Ito, again, this is the variable. Kung saan natin i-store yung ini-input ng user sa code natin. Dito niya ilalagay. Again, gawa ulit ng variable. Exam ang ilalagay natin. Let's do the same thing. Exam. Para kapag niram natin, ayun yung quiz. Ito yung midterm. Ito naman yung exam. Kapag ganyan, you have to fix your yung cout. Lagay dito. Kapag nilalagyan nyo ng space, itong part ng code nyo, i-read yan ng code nyo. So, ayan. Kaya nilagyan ko ng space doon. So, since tapos na tayo sa pagkuha ng name, quiz score, midterm score, and final score, kunin natin is yung sa grades. Kapag ganyan naman sa grades, ang gagawin ninyo is, anyways, doon na tayo sa compute ng quiz score, midterm, tsaka final exam. Nakalagay dito sa ating lab is may 20%, 30%, and then 50%. Para makompute yan is, ita-times sila sa number na yan. Kunwari, yung quiz score, na i-input natin, ita-times natin siya sa 20%. Paano gawin yon is ganito. Ginaganyan-ganyan ko para organize siya tignan. Let's say, para declare tayo ng variable for this. Lagyan na natin is yung variable, it can be anything. Okay, like, yan, variable yan. So, kapag may nagtanong, anong variable to? Ano po yung rules about it? You can type anything and you can make it into a variable. Pero for this,
Lagyan na lang natin quiz tapos score. Ganyan na lang. Tapos equal natin siya sa quiz, which is ito, lagyan natin siya dito. Okay? So, sabi nga, ita-times daw siya sa 20%. Paano mag-times? Asterisk. Asterisk. And then, sa 20%, gawin mo decimal. 0.20. Okay. Tapos, semicolon. Para gumana to, ito is variable. Again, is ilalagay dito sa int. Kasi number siya. Int is for integers, which is numbers. So, dagdag lang natin siya. Kapag maglalagay ng variable at gumagamit ng variable, dapat same lang yung pagka-type ninyo. Like, walang labis, walang kulang. Kung nakakapital, nakakapital. Ganon. Let's do the same thing sa midterm. Equal. Tapos, ang nakalagay sa midterm is midterm. Tapos, asterisk 2 times it. Nakalagay dito is 30%. So, 0.30 ang gagawin natin. Lagay ulit natin siya dito. Ay, mali. O, diba? Mali yung pagka-type ko. Hindi yan gagana kapag magkaiba sila ng ang tawag, magkaiba ng spelling. Hindi gagana. Okay. Tayo sa exam score. Equal. Halagay is exam. Gayahin lang and then times. Halagay dito 50%. So, 0.50. Semicolon. Okay? Lagay naman siya natin siya dito. Ayan. Exam score. Exam score. Pag meron, ay mali. Pag meron, ito, so, kita niyo wala pa siyang output kasi hindi pa natin siya na see out. So, walang ilalabas yung code. Kaya, ang gagawin natin, ipapalabas natin. See out, and then, lagay natin is, ay, hindi, mali. Ulit. Nakalagay dito is final grade. So, lahat to is papagsama-samahin natin. For that, natin, ito. Final grade is the variable. Equals with score. Since ipagpa-plus natin, yung variable na mismo ang kukunin natin. Tapos lalagay natin siya dito sa formula. Plus midterm score plus exam score. Semicolon. Ayan na. Don't forget, ilagay siya sa end.
See out natin is tapos para lumabas ito. Igaganyan yun. Ito para i-include niya ito. Try final grade ayun. Okay yung remarks naman. For that is gagamit ng if and else, which is dito siya. Ayun. Ayun yun. And use F to specify a block of code to be executed with a specific condition. Else, to specify a block of code to be executed with the same condition if false. So, itsura nun is if, and then, lagay natin yung nakalagay sa lab na if the final grade is greater or equal to 75. Enter. Lagay natin is kapag yun ay true, yung final grade, lagay natin yung pass na remarks. Else, lagay natin final grade is less than 75. See out is fail. Lagyan natin ng semicolon, semicolon. Okay, let's build. Ito pa pala. Ay, maglalagay ko nga pala ulit ng curly bracket. Ganyan. Here. Para ito yung including some block. Parang constant. Yun, kulang siya. Include. Include. String. Para doon sa if and else statement. Okay.
Oh my God, gets ko na. Wala siyang ito 'tong operator na 'to kaya pala hindi nagana. Sige. Ay hindi pala natin siya lalagyan ng ganito, ayan. Kahit ganyan, i-try na natin. Summarization is nilagay ko 'to para sa string which is yung mga text. Para lang, para sa text nakalagay siya. Parang library of text. And then, inayos ko is yung eto. Don't forget these. Oh my God. Tinanggal ko 'tong ganito kasi nakalagay naman dito if nakapasa siya, pass. Kapag hindi siya nakaabot sa 75, greater or equal to 75, else fail ang lalabas. Okay, let's run. Lagyan natin Jamela. Quiz ko is 90, syempre. Midterm, 90 ulit. 90 ulit. Nakangiti to. Final grade, 90. Pass. Ito, try natin ibaba to. Para doon is, lagyan natin tunog and line or a new line. Okay, let's run it again to see if gumana. Ayun, nakalagay is pass. Tsaka nasa new line siya. If gusto nyo na bag maayos, lagyan natin siya ng remarks. Ayan. Try natin 75. Lagyan natin 70. Lalabas, final grade is 71. So, ito, fail. Okay. Tapos, yun lang. Don't forget lang na ilagay ang inyong variable and yung mga semicolon and insertion operators. At ito, lahat to is ayan, para mas makita nyo na maayos. The final code for this lab work.